Sa ibang balita, ibalik sa kaban ng bayan ang natitirang PDAF ng mga mambabatas ngayong taon. Yan po yung utos ng Korte Suprema matapos nitong ideklarang labag sa salingang batas ang pork barrel. Ipinag-utos ding imbestigahan ng lahat ng opisyal ng gobyerno, gayon din ang mga pribadong individual na nagwaldas ng pera ng taong bayan. Balita natin ni Lia Manyalak del Castillo. Sa unanimous vote na 14-01, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang sistema ng Priority Development Assistance Fund o mas kilalang pork barrel. Hindi sumali sa botohan si Associate Justice Presbitero Velasco Jr. dahil congresswoman ang kanyang asawa at naging congressman ang kanyang anak. Ayon sa desisyon ng Korte, ang pagbibigay ng malawak na kapangyarihan sa Kongreso na pakialaman ang pondo ng gobyerno matapos maipasa ang budget ay paglabag sa separation of powers ng bawat sangay ng pamahalaan. Maging ang mas detalyadong 2013 Pork Barrel Fund na ipinagmalaki pa noon ng Solicitor General sa oral arguments, idineklara ring labag sa batas. Bukod sa 2013 PDAF, illegal din umano ang lahat ng iba pang pork barrel na tinawag sa iba't ibang pangalan sa mga nakaraang taon. Ang desisyong ito ng Korte ay taliwas sa nauna na nitong mga desisyon kung saan kinatigan ang legalidad ng Pork Barrel Fund. The Court hereby declares as unconstitutional A. The entire 2013 PDAF article. B. All legal provisions of past and present congressional pork barrel laws, such as the previous PDAF and CDF articles and the various congressional insertions which authorized legislators, whether individually or collectively organized into committees, to intervene, assume, or participate in any of the various post-enactment stages of the budget execution, such as but not limited to the areas of project identification, modification, and revision of project identification, fund release, and/or fund realignment unrelated to the power of congressional oversight. Labag din sa batas ayon sa Korte Suprema ang pagbibigay ng lump sum funds sa mga mambabatas na nagagamit nila sa mga proyektong sila mismo ang namimili. Ano pa raw ba ang silbi ng mga oversight committee kung ang mga mambabatas din ang namimili ng mga programang popondohan nila? Sa desisyon din ng Supreme Court, sinabi nitong labag din sa saligang batas ang probisyon ng Presidential Decree 910 na nagbigay ng kapangyarihan sa Pangulo na ilaan ang Malampaya Fund sa ibang proyekto kahit pa hindi pang elektrisidad. Matatanda ang naging kontrobersyal ang Malampaya Fund dahil sa halip na magamit lang ito sa mga proyektong may kaugnayan sa enerhiya, nagalaw din ito para sa Calamity Fund o kung anuman ang sabihin ng Pangulo. Ang probisyon naman ng President Social Fund na nagtatalaga sa Pangulo na pondohan ng mga priority infrastructure projects, illegal din. Ang President Social Fund ang sinasabing pork barrel ng Pangulo. And E, the phrases 1, quote, and for such other purposes as may be hereafter directed by the President, close quote, under Section 8 of Presidential Decree number 910, and 2, quote, to finance the priority infrastructure development projects, close quote, under Section 12 of PD 1869, as amended by PD 1993, for both failing the sufficient standard test in violation of the principle of non-delegability of legislative power. Dahil sa desisyon, permanente na ang restraining order sa paggamit sa natitirang pondo ng PDAF ngayong taon. Ibig sabihin, hindi na ito maaaring gamitin o i-realign ng Kongreso. Katunayan, pinababalik ng Korte ang pondo sa kaban ng bayan. Maging ang pondo sa ilalim ng Malampaya at President Social Fund na idineklarang unconstitutional, dapat din ibalik sa kaban ng bayan. Said funds covered by this permanent injunction shall not be disbursed/released, but instead returned to general coffers of the government. Bukod pa dyan, pinag-utos din ng Korte na imbestigahan ang lahat ng opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual na posibleng nagwaldas sa Pork Barrel Fund. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.